Ito pala si attorney, no? Si attorney Carlo, ayan. Kapag hahanapin nyo itong tao na ito, na si attorney Carlo Ibanez, mga bossing, type nyo lang po attorney Carlo Ibanez doon sa Facebook, mga bossing. At syempre dito, dahil magre-reaction tayo doon sa kanyang video, eto ho mga kababayan, paborito ko ho ito. At nagiging paborito na po ng Team MR na content creator sa Facebook. Bakit to? Magaling magpaliwanag. No? Magaling magpaliwanag talagang yung mga tipong mga pag-uusapan na mahirap intindihin, na ibe-breakdown niya at na ipapaliwanag niya ng maigi sa mga kapwa natin Pilipino. Attorney Carlo Ibanez. So, syempre dito, mga kababayan, sa video ito, puputol-putulin ho natin. Bakit? Kasi bibigyan natin ng reaction. No? Bibigyan natin ng reaction. Pero puntahan niyo po yung channel niya doon sa Facebook po. No? Pagka nag-comment kayo, sabi niyo, Attorney Carlo, naparito ako. Kasi, ginamit ni Mark Ramos yung iyong video. Nag-message ako sa kanya. Nagpaalam ako para gamitin to. Okay, game! Susunod na nga ba talaga sila Kiko Barsaga? Kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo po, nung isang araw lang, si Pokis, si Pokis, mga boss Chipamo, sir, ay nakasuhan, inciting to sedition, no? Kaya nga nakaposas yung manong Di ba? Kaya nakaposas yung manong, mga kababayan, kasi, totoo naman, sinabi niya, no? Chief of Staff, General Brunner, with matching pangalan. Ang sabi niya doon, sumama na kayo, tara, sumama na kayo sa panawagan ng publiko daw na magbitaw na talikuran na ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang mga kababayan Udyukan mo mga militar, udyukan mo mamamayang Pilipino na talikuran ang Pangulo. Sedisyon na ho yun, mga boss Chipamo, sir. May magsasabi na, abogado ka ba, Mark Ramos? Kaya mo nasasabi yan. Common sense na lang. Although, no, meron pong abogado na magtatanggol dito kay Pokis, mga kababayan. Ang magtatanggol naman ho sa kanya si si Topacio. Ang magtatanggol ho sa kanya si Topacio at si Attorney Toriondo ho, mga bossing. So, ngayon, nabanggit ko pa lang kung sino yung mga manananggol niya, alam nyo na kung ano kahihinatnan. Okay? So, pakinggan natin. Si Kiko Barsaga, mga kababayan, mga nakaraang linggo, buwan, merong ganyan din May mga parali-rali din Merong kung ano-anong mga sinasabi si Kiko Barsaga. At may mga bintang din po, mga kababayan, si Kiko Barsaga na walang ebidensya. No? Ngayon, ang tanong ho, mga boss Chipamo, sir, ay makakasuhan din kaya ng inciting to sedition itong si Kiko Barsaga? Pakinggan ho natin kay Attorney Carlo. Kiko Barsaga, susunod na ba kay Pokis? So, nakasuhan at naaresto na si Romeo Pokis for inciting to sedition. Yan. Alam natin ho yan, mga bossing, di ba? Ang tanong, susunod na ba si Barsaga? Para sa akin, dapat na. No? Para sa akin, dapat na. Akala ho nila, mga kababayan, porkit pinalagpas lang. Doon pa nga lang ho sa sa mga nakatira sa Forbes Park Ang tingin ko dyan, mga ilang buwan ho, talagang aakyat yung kaso o kakasuhan ho, mga kababayan, ng mga taga Forbes Park. Biruin mo ba naman, ang sabihin ni Kiko Barsaga, pinoprotektahan ng mga magnanakaw, yung kapwa nila magnanakaw. In English pa yata niya sinabi yun. Kung ikaw ang nakatira doon sa loob ng Forbes Park, no, at ang sinasabi ni Kiko Barsaga, yung mga doon nakatira, si Martin Romualdez, mga bossing, masasaktan ka nun. Bintang para sa inyo yun. Na pinoprotektahan ninyo daw. Tinawag kayo magnanakaw at pinoprotektahan ninyo yung kapwa magnanakaw. Tingin ko, diyan pa lang ho. Tsaka yung yung ang payapa-yapa ho, no?
mapayapa yung komunidad na yon. At kaya nila pinili na diyan sila tumira upang sa ganon maproteksyonan yung kanilang seguridad. Mga bilyonaryo, milyonaryong tao ho yan. At ako ho naniniwala, mga boss chief amo sir, na yung mga nakatira dyan, ano po, karamihan pa din ho, mga kababayan, ay lehitimong mayayaman na yumaman dahil nagsumikap. Tapos tatawagin ka lang, no? Pinoprotektahan ng mga magnanakaw, yung kapwa nila magnanakaw. Aba, kakasuhan ko yun kung ako nakatira dyan. Kaso hindi ho ako nakatira dyan. Mahal ho yan eh. Mahal yung lugar na yan. O tuloy, kaya attorney. Si Romeo Pocis kasi kinasuhan dahil sa mga pahayag niya sa isang rally kung saan malinaw na nananawagan siya sa mga miyembro ng armed forces na mag-withdraw ng support sa president. Ngayon, naalala niyo si Kiko Barsaga, may Yan. dalawang video na nilabas sa social media. Sa una, hinihikayat niya ang mga taga-Visayas at Mindanao na huwag magbayad ng buwis at umiwalag sa Republic of the Philippines. Ako po, naalala niyo ho iyon? No? Sabi nga natin, paano na yung mga taga Mindanao? Kapag ka nahiwala yung Mindanao, di may sarili ng passport sila at kailangan magpapatatak sila ng passport sa Luzon. Yung paghihiwala, ay si Jim, ay naalala ko si Jimmy Bondok din. Di ba? Sabi ni Chi, masaya ako, makakasuhan si Kiko Barsaga. Tsaka si Jimmy Bondok din, kung maalala nyo, ha? Di ba? Ano ba yung ipinost niya simula nung hindi napayagan yung pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte? Pakiremind nyo nga ako dyan sa comment section. No? Ang sabi niya, parang sige, pakiremind ako dyan sa comment section. Pero ano yun di ba, na-topic nga natin yun, sedition din yun, mga bossing, yung paghiwalayin, yung Mindanao, ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Nako, so Pocis, Barsaga, Kiko, Jimmy Bondok, maaari pala. Pero dito muna tayo kay Kiko Barsaga. Sa ikalawang video naman, nananawagan siya na magmarcha ang mga tao at pumunta sa Malacanang para tanggalin ang Pangulo sa pwesto. Sandali. Si Kiko Barsaga din ba, yung yung magdala ng lighter, siya ba din ba yung lighter boy? O iba yun? Yung ipinagtanggol nito Passion na, hindi, magdadala po ng lighter para sindihan daw po yung kandila. Pero, kung iintindihin mo yung kanilang mga sinasabi, magdala ng lighter para sunugin yung Malacanang. Yun, di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, di ba ganyan din ginawa ni Digong pero hindi nila final charge. Yan ang di ko gusto kapag ka malaking tao. Ikaw ba naman, papailan mo pa ng charge, hindi ka pa mamasaya na nandoon na sa loob. Hayaan mo na. Hayaan mo na, okay na yun. Ayun na, nandun na. Nagpapahinga na. Si dating Pangulong Duterte. Di ba? Dapat nga masaya yung mga DDS dyan Kasi namamahinga na ang dating Pangulong Duterte Iba lang yun, Boss Mark. Iba yung anyway. Si Boy Lighter, kilala ko na yun. Yung isang realista. Yung isang realista na kung ano-ano yung mga sinasabi, mga kababayan. Ma'am Neng Gigi, nung dati pa, siya nahuhuli. Hayaan mo na, namamahinga na si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Ay, iba ibig sabihin nung namamahinga? Ay, ang comment section nyo, iba ang ibig sabihin, Mark, nung namamahinga. Hindi kasi, para sa akin, ang pagkakaintindi ko doon sa namamahinga kumbaga, yung relax na buhay niya. Patay? Patay ang ibig sabihin nung namahinga. Sorry. Sorry, sabi ni si Ardayan, deads na yun, right? Sorry. Ibig ko lang sabihin, mas nakapagpapahinga si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Okay na. Tuloy na natin si Atty. Kung saan pa mapunta. Sorry na, Hindi, kala ko kasi, alam niyo naman, tagal ko nang nasa labas ng bansa. Halos ilang taon na.
21 years na yata ako. Di ba? O, yung namamahinga, nagpapahinga, ay akala ko iisa na lang yung ano niya. Okay, tuloy na po. Malinaw na inciting to sedition yan. Kapag inuudyok mo ang mga tao na huwag sumunod sa gobyerno na humiwalay sa bansa or patalsikin ang Pangulo, crime yan. Wala itong pinagkaiba sa ginawa ni Pokis. Kaya kung si Pokis inareso, dapat isunod na din si Barsaga. Kayo, ano sa tingin nyo? Ganun po attorney, tatanungin mo pa ba kami? Di ganun din ang tingin namin dyan, no? Pagka may lumabag, huwag palagpasin. Pagka merong gumawa ng mga ganyan, ang nangyayari ho kasi mga kababayan, pilit nilang pinupwersa nilang mapababa si Pangulong Bongbong Marcos nang wala naman silang sapat na ebidensya o patunay. So ang nangyayari ho, napuprostrate ho sila. Rally, hindi na nila mapigilan yung kanilang sarili kasi ilang taon na hong mga nagra-rally, buwan-buwan, meron pong malawakang rally, buwan-buwan may sinasabi sila na super rally, buwan-buwan may sinasabi sila sandamakmak na taong pupunta. Ang ending po, wala naman, uwian lang. Di ba? So ngayon, yung mga lumalabas sa kanilang bibig, hindi na ho nila nakokontrol dahil visit at inis na sila. Dahil yung agenda nila, hindi mangyari-yari ho, mga kababayan. Kaya, para sa akin, lahat ng mga sedisyon ang ginawa, kasuhan, at dapat ikulong. Papalabasin niya mga yan. Political prisoner. Diba? Political prisoner kami, ganito, ganyan. Diyos ko po.